sa paglabas po ni Guteza, mga kababayan, lumabas na rin ang iba pa o 20 mga kababayan na individual na aid po nitong si dating Congressman Zaldico, mga kababayan, na kung saan po tinuturo nito ang panunuhol nitong si Attorney Levy Baligod. Mga kababayan, ngayon sa paglabas po ng kanilang mga apidabit ay ngayon mukhang mga kababayan madidismaya yung mga anti-Romualdez. Mukhang lusot na ngayon mga kababayan dahil wala pong makitang prima facie evidence para po magtuloy ang kaso laban dito kay Congressman Martin Romualdez. Ayon po yan mga kababayan dito po sa report ni Joseph Morong. Pero mga kababayan, bigyan ko lang po kayo ng paunang balita hinggil po sa mga kababayan doon sa mga 20 pa na nag-recant or 2 po na nagtestigo laban dito kay Attorney Levy Baligod na inaakusahan ng panunuhol para ituro itong si Romualdez. Nakuha rin ng Billionaire News Channel ang sinumpaang salaysay ng higit 20 security aid ni dating Congressman Zaldico. Kabilang sa kanilang mga isiniwalat ang panunuhol umano ni Attorney Levito Baligod. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes. Aabot umano sa mahigit 100 ang mga security aid ni former Representative Zaldico. 100? May Dami. 18 mula sa kanila ang nagsabing nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko, kabilang na kay former House Speaker Martin Romualdez at PBBM. Pero nabawasan na sila matapos bawiin ang 4 ang kanilang mga pahayag. Idagdag pa rito si Orly Guteza na dati ring Marines. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang 25 sinumpaang salaysay ng iba pang former security aid at drivers ni Zaldico. Kabilang ito sa mga isinumite ng kampo ni former Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakuha rin nila ang mga kopya mula mismo sa mga abogado ng mga ex-aid and drivers. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM. Pagbubunyag naman ng 15 mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Attorney Levito Baligod para raw sumama sa 18 maleta boys, kapalit ng pera at iba pang benepisyo. Hindi naman idinitalye kung magkano ang halaga. Kasama rin daw ni Baligod ang ilan pang nagngangalang Rosbert Wopan, Benny Bolontate, Johnny Buduan at si Tube, na base sa pagsaliksik ng BNC, miyembro rin ng umano'y Maleta Boys. Ayon pa sa mga dating aid at drivers ni Ko, hindi rin daw sila tinakot o binayaran para gawin ang kanilang salaysay. Ayon pa sa informant ng BNC, may naghahanap umano mula sa Ombudsman at kampo ni Romualdez sa lahat ng mga naging security aid at drivers ng puganting si Zaldico. Kinukuha pa ng Billionaire News Channel ang panig ni Attorney Baligod kaugnay rito. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes. Nako, mga kababayan, itong balita na to mukhang tatapos doon sa pangarap o doon sa plano po mga kababayan na ilaglag itong si dating Speaker Martin Romualdez. Ano? So ayon dito sa report mga kababayan, dahil po sa paglabas ng balita na yan, na pagbaliktad nung 4, pagbaliktad ni Orly Guteza sa paglabas po ng 20 aid, mga kababayan ni Zaldico, mukhang pinahina na nito ng tuluyan ang kaso laban dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Bakit mga kababayan? Ang report po nitong si Joseph Morong, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay tinagalog na po natin kasi nga po mga kababayan, English mahina tayo sa English, 'di ba? Hindi. Para mas madaling maintindihan mga kababayan. Kasi nga dito, sa simula pa lamang daw, hindi na makapaglatag ang nagrereklamong SPI ng isang prima facie case. Sapat na paunang ebidensya upang magpatuloy ang kaso. Mga kababayan, kapansin-pansin na may mga testigo o saksi na ayon sa mga apidabit mula sa mga taong mas may direktang kaalaman sa katotohanan na nagsasabing inalok umano sila ng mga pag-uudyok o insentibo upang tumistigo ngunit tumanggi sila. At maging si Guteza mismo ay nagsasaad ngayon ng akusasyong ipinagawa sa kanya na siya ay umano gumawa ng mga delivery ay hindi totoo at siya ay binigyan umano ng milyong-milyong piso upang gawin yon. Ang mga reklamo ay hindi man lang
lamang nakalampas sa ganitong paunang pamantayan. Dahil dito, ang mga reklamo at anumang impormasyong maaring lumitaw batay sa mga ito ay hindi dapat pahintulutang magpatuloy. Kung wala po silang nakitang mga ka-GPnatics prima facie evidence, 'di ba? Para ipagpatuloy, dismiss na. 'Di ba? Wala nang dahilan para tawag dito, pag-initan pa itong si Romualdez. Kasi tingnan nyo mga kababayan, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ang standard po nila ay parehas ng lahat ng standard. Hindi na po tinatawag na kung saan mga kababayan dapat may probable cause lang. Di ba itinaas nila ang level sa kung saan tinatawag po nilang reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, may sapat mga kababayan, hindi lang yung tinatawag na tinatawag po na tawag dito, mga kababayan, nakalimutan ko tuloy. Yung sinabi ko kanina, na yung dati kasi, probable cause lang, probability. Ibig sabihin, sa tingin nila, mga kababayan, ay pwedeng nangyari. Pag sinabing pwedeng nangyari, wala talagang sapat na ebidensya. Pwedeng nangyari lang. Pero itinaas nila yung level na kung saan may standard na sila na dapat may reasonable ground or merong reasonable certainty of conviction. 'Di ba? Na sigurado talaga sila kasi certainty Mga kababayan, ang pinag-uusapan, certain, sigurado talaga sila. Pero sa paglabas po ng 20, pagbaliktad ng 4, pagbaliktad ni Guteza, ay mukhang wala na pong mga kababayan. Wala na pong ibang paraan o wala na pong ibang dahilan na ipagpatuloy pa yung kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Dahil mapapahiya lang kayo 'Di ba, Northern Kumot? Oh. Sabi pa rito, upang maging malinaw ang mga affidavit of denial and non-participation at ang Guteza recantation sa Laysay ay hindi lamang lumilikha ng mga magkakasulungat na usapin tungkol sa pangyayari. Direkta nilang tinatamaan ang pinakapundasyon ng reklamo, partikular na ang mga tao sa loob umano ng security at support network ni Saldico ay regular na nagbabiyahe at naghatid ng mga maleta puno ng pera sa amin. Dito mga kababayan, kasi pinupunto ni dating Speaker Martin Romualdez na di ba sinasabi po ng mga tao, sila ay regular na nagbabiyahe. Pero mga kababayan, kung titingnan po ninyo yung flight, yung data logs, wala po talagang maipakita. Sa makatuwid, mga kababayan, walang nangyayari. Kasi imposible, by land sila lagi pupunta. Mindanao, may pinupuntan doon, nagbibigay sila daw sa mga kongresista. 'Di ba? Tapos nagbibigay doon sa Ilocos, nagbibigay dito sa Forbes Park at kung saan-saan. Kung by land sila mga kababayan maghahatid, hindi po nila magagawa. 'Di ba? Kaya ngayon, sinasabi nila sila ay sumakay sa mga chopper, sumakay sa mga sasakyan na pahimpapawid. Bakit walang logs? So, mga kababayan, sinasabi dito ni Congressman Romualdez, hindi nyo ba nakikita na off na pinatunayan nila sa kanilang pagbaliktad dahil walang mga logs, ibig sabihin ang katotohanan ay hindi talaga totoo yung kanilang mga unang pahayag. Ang totoo talaga ay may nag-quote sa kanila. Sabi pa nga ni Panfilo Lacson, di ba? Mga kababayan, ano sabi ni Panfilo Lacson nung una? Nagtataka pa ba kayo? Nakita nyo naman, recorded yan. Recorded yan na kino-coach ni Marcoleta itong si Guteza. Lalo ngayon, mga kababayan, ang matindi pa dyan, paglabas ng 20, ito ay tinuturo nila na hindi lang sila pumayag. Sinasabi nila na itong si Attorney Levy Baligod ay nag-aalok din sa kanila para magturo, mga kababayan, para kumbaga sang-ayunan ang mga sinasabi nung nauna pong 18 ex-soldiers. Pero doon, 4 na po sa kanila ang nagsabi po
na ito ay walang katotohanan. Pinasundan pa ngayon ng ng 20. Di mas mabigat na ngayon mga kababayan kasi sabihin natin 40 na lang sila eh. Pero kung makikita natin, di ba hindi naman tayo tanga, hindi naman tayo pinanganak kahapon, ang tanging consistent lang talaga sa kanila ay yung inconsistency. Wala silang mga kababayan, ni ultimo pagpapakita na sila ay naghatid, yung kanilang mga larawan, kahit yung inilabas ni Levi Baligod nung nakaraang araw, walang hiya yan, Gemini AI. Oh. Baka ang nasa likod ni Attorney Aligid, walang iba kundi si Amy Marcos, Sara Duterte, kasi ang dalawang ito ang galit na galit kay Romualdez noon pa man. Gusto nilang ibaba noong pagkaupo pa lang niya. Correct, mga kababayan, di ba? Sabi nga ni Jing Paras, kaya nagalit po, naghiwalay ang unit team dahil hindi inupo si Gloria. Nakita naman natin nung gusto na nilang palitan, etong si Romualdez, nung mga panahon na yon, mga kababayan, dahil nabuking itong si Gloria na nagpaplano po, mga kababayan, para tanggalin itong si Romualdez nung nabuking dahil yung na-invite ata nila na kongresista ay panig kay Romualdez. Di ba nung nabuking, siya po ay binaba sa pwesto, na-demote itong si Gloria. Nagalit ngayon itong si Sara Duterte. Anong ginawa niya? Tinawag niyang tambaluslos itong si Romualdez, di ba? Oh. Sabi ni Dan Zenon, loyalista nga, amo nyo magnanakaw. Oy! Naging DDS na rin to si Dan Zenon, no? Mga kababayan. Amo namin? Paano ako nagkaroon ng amo? Wala naman akong amo. Si YouTube lang ang amo ko. Diba? Si YouTube lang ang nagpapasahod sa akin. Oh. At kung sinasabi nyo na magnanakaw si Romualdez, na magnanakaw itong si Pangulong Bongbong Marcos, ano ang katibayan, Dan Zenon? Meron ka bang maipapakita? Diba? Oh. Eto ngayon eh. Nakita nyo na, hindi nagsisinungaling ang CCTV. Mamaya, pag-usapan natin yan kung bakit ko nasabing hindi nagsisinungaling ang CCTV, kung sino ba talaga ang nasa likod ni Guteza. Diba? Sabi pa rito mga kababayan, ang mga reklamo ay hindi lamang nakalampas sa ganitong paunang pamantayan dahil dito, ang mga reklamo at anumang impormasyon maaring lumitaw batay sa mga ito ay dapat pahintulutang magpatuloy. Upang maging malinaw, ang mga affidavit of denial and non-participation at ang Guteza recantation sa Laysay ay hindi lamang lumikha ng mga magkakasalungat na usapin tungkol sa mga pangyayari. Dahil salungat na nga mga kababayan, kasi di ba umamin din naman eh, ang pinakamabigat po nun, sabi ni Boying Rimulya, sinabi din mga kababayan nila Amy, sinabi nila Marcoleta na talagang pinakamabigat etong pagbitaw, etong paglabas nitong si Guteza. Pero mga kababayan, itong si Guteza hindi nagpaunlak kahit sa DOJ, kahit sa ombudsman hindi nagpaunlak. Ngayon, yung kanyang sinumpaang salaysay na pagbaliktad at sinabi nito na ang punot dulo at ang nagturo sa kanya, nagbigay ng script ay si Marcoleta, maging itong si Mike Defensor, maging ang manugang ni Mike Defensor mga kababayan. Ito ay nagpapakita na kaagad na hindi po nagtutugma yung mga paratang tungkol dito kay Romualdez. Sa bakatuwid, mga kababayan, mayroon bang direct evidence, Dan Zenon, na magtuturo kay Romualdez? Oh. Wala kayong maipakita. Di ba? Hanggang haka-haka lang kayo. Hanggang pagbibintang lang kayo. Nasaan ang ebidensya? Pakilatag po. Para sabihin ninyo, mukhang ang pinagtatanggol ni Dan Zenon itong si Christian Isguera, no? Kasi sabi ni, paano nakalusot sa'yo yan? Kung nakalusot sa'yo yan, kasabwat ka rin nila. Yun ang sinasabi ni Dan Zenon. Nabasa ko yung comment mo nung nakaraan eh.
Alam nyo mga kababayan, pag ganyan ang logic, no? Napakalabo niyan. Walang kapanapanalo sa korte yan. Kasi ang isang aligasyon, dapat po, mga kababayan, kailangan mong patunayan. Kailangan may record. Di ba? Apostahan, block mo ko. Anong block? Bakit kita ba block? Dan Zenon. Di ba? Hindi naman ako ganun. Ang tagal mo na nagpupunta rito eh. Hindi man kita binablock. Sino ba mga binablock ko dito? Wala naman. 'Di ba? Mahirap kasi magbintang, no? Nang hindi nyo sinusuportahan ng ebidensya. Puro ngaw-ngaw lang kayo. Oh. Tara Bruce. Pero ating Go Philippines, si Boying dinidiin niya pa rin si Congressman Martin. Bayaan nyo siya. Siya lang naman ang mapapahiya eh. 'Di ba? Dahil sa inyo surot, pinahamak nyo ang amo nyo. Sabi ni Dan Zenon. Ay nako, mahirap talagang makipagtalo sa sarado ang utak. Posible kaya na another case for Marcoleta, sabi ni Aisharin Lagmay? Well, mga kababayan, posible yan. Bakit kanyo? Dahil, mga kababayan, maliwanag kung totoo itong sinasabi ni Guteza ha. Ito po ay may kinalaman po mga kababayan doon sa perjury na kaso. 'Di ba? Inducement. O, principal by inducement din ang pwedeng ikaso dito kay Marcoleta. Mga kababayan. Dahil sila yung naglatag. Alam naman natin na abogado sila. Tapos, naglatag sila ng peking affidavit. O. Pinag-aaral kasi nasa bayabasan kaya ngayon bubo. Oh, dahil sa yung surot vlogger pinahamak nyo si BBM. Ano daw? Surot vlogger? Diyos ko. Surot pala tingin mo sa amin, bakit ka nandito? 'Di ba? Ayaw ko kay Saltek kaya sinuportahan ko si BBM. Kaya dahil sa inyong mga bayarang vlogger ni BBM, iniwan ko na si BBM. Sabi ni Dan Zenon. Ay, bayaran? Wala yan? Alam mo yung mga salita ng bayaran, ano yan eh, ugaling DDS yan. Ugaling DDS yan. Teka, bakit sumasali ba ako dun sa issue? 'Di ba? At saka, mga kababayan, nakita nyo naman, pinipitik namin si BBM pag merong mali. 'Di ba? Kailangan kasi dito, ilatag natin ang katibayan. Kailangan may dokumento to justify your allegation. Pero wala ka namang wala ka namang dokumento para sabihing bayaran kami. Sige, ganito lang 'yan, Dan Zenon. Kung totoo na bayaran ako, okay? Sige. Kapag napatunayan mo, no? Ibigay mo sa akin yung 4 digits ng aking bangko. Last 4 digits o kaya yung aking GCash. 'Di ba? Tapos ngayon, ipakita mo sa akin kung magkano kinikita ko nanggaling dun sa amo ko na sinasabi mo. Patunayan mo na ako ay binabayaran, 'di ba? Lahat 'yan, pag napatunayan mo, ibibigay ko sa iyo 'yan. Yun nga lang, mukhang wala kang makukuha kasi wala naman ako natatanggap. Diba? Kaya nga, surot daw ako pero nanonood pa rin dito. Hindi nyo kasi matanggap na walang maipakita yung mga anti-Romualdez na ebidensya laban sa kanya. Na kahit itong mismo si Boying Rimulya, mga kababayan, napapahiya na. Hindi niya na alam ang gagawin. 'Di ba? Hindi niya na alam ang gagawin kung paano niya mailulusot yung mga pagbibintang niya kay Martin Romualdez. Oh. Mga kababayan, tandaan po natin kung hindi ako nagkakamali, abogado din si Martin Romualdez. So, hindi sila makakalusot. Hindi po pwede yung mga ganitong galawan.
Sabi ni Mama Alin Arsenas, laway-laway na lang yung mga diditae. Wala nang iba. Pareho lang kayo ng Duterte vloggers, mga mayayabang. Paano naman hindi kami... ano man ang gusto mong gawin ko, Dan Zenon? Magsasalita ka ng hindi maganda dyan, tapos hindi ko ididibang. Diba? Kaya nga sabi ko, patunayan mo. Diba? Sabihin mo sa akin yung last 4 digits ng account ko. O kaya ng GCash ko. Diba? Tapos ngayon, ipakita mo sa akin tuwing kailan ako nakakatanggap. Sabi mo, bayaran ako. Diba? O, saan ito pumapasok? Tuwing kailan pumapasok? O, kapag naibigay mo sa akin yung mga yan, at magkano, ibibigay ko sa'yo. Diba? Kung saan-saan na nga ako gumagawa ng diskarte para lang makatawid ngayon dahil ang hina ng YouTube ko eh. O, tapos sasabihin mo pa ako, bayaran? Kawawa ka naman. Kung surot ka ading Go Philippines si Dan Zenon, kurikuram, ubit, ubit na tanga uttot. Tama ba parang si Mike Defensor ang may pakana ng Ador Mawanay kay Senador Ping? Sila yan, 'di ba? May masabi lang Ma'am Georgette Reyes ano? Hindi, sa totoo lang. Kahit kayo ang tatanungin ko, meron ba kayong mga kababayan, bakit kayo naniniwala kay Martin? Bakit kayo sumusuporta pa rin kay Martin hanggang ngayon? Di ba wala naman maipakita na ebidensya laban sa kanya? Di ba? Bakit kayo nagagalit? Dahil ba na-hit namin yung nerve? Kung meron kayong katibayan, saka kayo magsalita. Dinadamay mo ko doon sa Isguera issue. Totoo naman. Hindi nga lang ako nagko-content yan. Totoo naman. May katibayan ba si Christian Isguera na sabihin niya na kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos? Sino ba naman? Ito isipin natin Isipin natin. Maigi. Sino ang tao, mga kababayan, na kung kasabwat ka, bakit mo ilalantad ang issue na yan? Bakit mo pangungunahan ang issue niyan? Bakit ka magtatayo ng ICI para mag-imbestiga? Bakit ka magtatayo ng isumbong mo sa Pangulo kung ikaw ay may kinalaman? Di parang inulog mo na rin yung sarili mo. Di ba? Sabi ni Ma'am Mona Nases, walang ebidensya hanggang ngayon. Dahil kami dito, pare-pares kami ng paninindigan hanggat walang ebidensya laban kay Romualdez. Mga kababayan, hindi kami tatalikod sa kanya. Kung ganun kami kay Romualdez, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. May katibayan ka ba, Dan Zenon, na magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos, nakasabwat siya? Gaya ng sinasang-ayunan mo na pahayag ni Christian Isguera? Wala. Di ba? Bunganga mo lang. Alam namin, nung unit team pa kayo. Aray ko. Mga kababayan. Aray ko. Binabayaran yan, 1,007,000. I-google nyo pa, magkano total? Sino ba? Ako, Jun Andres o si Dan Zenon? Hindi, ako naman di ko pagbibintangan si Dan Zenon na bayaran. No? Kasi dati rin yan nanonood dito sa atin hanggang ngayon nanonood pa rin naman kaya nga inaatake niya ako Pero hindi ko yan pagbibintangan na bayaran. No? Hindi kasi ako ganun Di ko rin alam ganun yon nangyayari ngayon. Nakakalungkot ka, GP. Mabubuking na siya kaya inunahan niya na isiwalat. Anong klaseng logic yan? Mabubuking na siya kaya inunahan niya na isiwalat. Mga kababayan, unang-una, syempre kapag isiniwalat mo yun, doon na magsisimula. May liligtas mo ba yung sarili mo? Di ba? O kita nyo, sabi nyo, kasabwat si BBM. Bakit itong kanyang sariling sekretary
kababayan pa niya, si Manuel Bunoan, kababayan namin, bakit ngayon, mga kababayan, nakukulong? O, bakit si Bong Revilla? O, kakampiyan ng administrasyon. Laging kasama ni Martin Romualdez. Bakit nakulong? Oo nga, nakapag-bail nga lang. 'Di ba? Oo. Puro lang paninira nila kay Martin, wala nga silang mailabas na resibo. Lalo ngayon, mga kababayan, kasi sabi nila dati, the only way or the only thing that can complicate mga kababayan, 'di ba? Martin Romualdez is Orly Guteza. 'Di ba? Sabi ni Boying 'yun. Pero nagulat tayo, mga kababayan, ginamit niya yung affidavit nung 8 basurero. Oh. Tapos ngayon, yung 4 nag-recant kasama na tong si Orly Guteza. Plus 20 pa. O ano ngayon ang papatunay nyo? Kaya nga mga kababayan, lusot na talaga. 'Di ba? Wala na kayong magagawa dyan. Lusot na yan. Hindi na uurong, mga kababayan, etong kaso laban dito kay Martin Romualdez. Asa na lang kayo. Iiyak na lang kayo. Oh, ano bang masasabi nyo? Ayan oh. Hindi lang ako nagsabi. Total, lahat naman nagbabalita tungkol kay Martin, inaatake talaga nila. Oh, si Joseph Morong nga eh. Oh, mga kababayan, kasi dito ang caption ni Joseph Morong, oh, breaking, sabi niya. Guteza, 3 others recantation affidavits of 25 others co-bodyguards put to doubt evidence to convict former House Speaker Martin Romualdez, says in his supplemental affidavit. Totoo naman eh. Base dun sa binasa natin, mga kababayan, nagpahina talaga sa kaso laban sa kanya. Kahit naman po hindi tayo abogado, kaya siguro natin mga kababayan back-upan. 'Di ba? Kung sinasabi nyo ang pinakamatibay na ebidensya laban kay Romualdez si Guteza, nasa kabila na. 'Di ba? Binawi na yung kanyang sinasabi. So ano pang mga kababayan, ano pang dahilan para ipagpatuloy ang kaso laban sa kanya? Ah. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Osnay, JP useless paliwanagan ng mga ganyan hanggat hindi pabor sa kanila yung sitwasyon. Either bias, bayaran, corrupt, hay nako, damn it. If you do, damn it, dumb. Ano to? Cool lang daw ako. Oy, cool naman ako. Wala namang problema dyan, mga kababayan. Teka lang meron kasing ano eh. Okay. Okay. Okay lang. I-condemn nila ako ng i-condemn. Wala namang problema yon. Kanya-kanyang pasikat ka, GP. Ano ba nangyayari? Nalulungkot ako. Ano po yun, Ma'am Tara Bruce? Sino-sino ba nagpapasikat? Sabi ni Madrazomar, nasobrahan ka lang siguro sa tubel, Dan Zenon, kaya parang naging bangag ka pa kay Baste nyo. Ma'am Ardayan, pati mga independent vlogger tinitira ng mga kasamahan mo, lalo na yung piling magaling na si Top 1. Oh, bakit hindi ka kay Top 1 magreklamo? 'Di ba? Again guys, sa totoo lang, 'di ba, nandito tayo sa Pilipinas na kung saan po uso ang freedom of speech. Freedom of expression. 'Di ba? Oh. Karapatan ni Top 1 'yun. Karapatan din sumagot ni Christian Isguera. Pero ang sinasabi ko, although tayo ay may freedom of expression, hindi yan absolute. Kapag sinabi mong
kasabwat, mga kababayan, dapat ang sa akin lang, no? Ako wala akong pakialam dun sa mga issue ng tungkol sa mga tax, no? Ang sa akin lang, issue tungkol doon sa sinasabi niya na kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Pag sinabi niya kasing kasabwat, dapat latagan mo ng ebidensya to justify your allegation. The same with Martin Romualdez. Pag sinabi mo mga kababayan na si Romualdez, no, na-identify ng mga ito na naghatid talaga ng naghatid talaga ng mali-malitang pera sa kanya. So therefore, isa lang ang logic niyan. Kung naniwala ka dun sa mga yon, di dapat paniwalaan mo rin, 'di ba? Kasi ganun ang sinasabi ni ni Boying Rimulya eh. O papaniwalaan ko tong 8 na to. 4 na lang pala. Papaniwalaan ko sila na sila ay nag-deliver kay Romualdez. O, pinaniwalaan mo na nag-deliver kay Romualdez pero sila din na nagsasabi na nag-deliver sila kay Marcos at kay Sandro. Mga kababayan, nasaan ang doon? Nasaan ang fairness doon? 'Di ba? So parang sabi, GP, di ba pinagtatanggol mo si Martin tapos nilalaglag mo si BBM? Hindi. Ang ibig kong pong sabihin, kapag nilaglag mo si Martin, posible na gawin din ni Boying Rimulya na sa susunod ang atakihin niya ay sa Pangulong Bongbong Marcos na hindi ko po gusto. Kaya ngayon pa lang, mga kababayan, sinisimulan ko na atakihin yung sinasabi dito ni Boying Rimulya. Kaya ako naniniwala, mga kababayan, na hindi dapat makalusot ang kaso ni Romualdez. Dapat madismiss na yan ngayon pa lang kasi wala pong prima facie evidence. Walang reasonable certainty of conviction. Dahil yung sinasabi nilang pinakamatibay na ebidensya na maglilink kay Romualdez, mga kababayan, wala na. Ano pang dahilan para ituloy mo yung kaso laban sa kanya? Oh, 'di ba? Napapahiya na ang dalawang Rimulya sa ginagawa nila kay Martin. Hindi na sila magwawagi na ipakulong si Martin kasi nagsalita na ang tauhan ni Marcoleta. Sabi ni Rani Sierra, so plak nga yung Christian kay Attorney Bueno. Kita nyo? O sa tingin nyo mga kababayan, o Danseno, neto na lang. Tingin mo si Attorney Bueno, binabayaran din para atakihin si Christian Isguera? O. Baka sinasabihan mo rin si Attorney Bueno bayaran. O, sabihin mo sa kanya yan. Sa channel niya. Tingnan ko lang kung hindi ka makasuhan. Diba? O. Sabi ni Karen Perarin, makukulong yan si Romualdez pag nahuli si Zaldico. Pero bakit di mahuli si Zaldico? Ay, yan ang hindi ko masasagot yan. 'Di ba? Yan ang hindi ko masasagot. Si Harry Roque nga, hindi rin nauhuli. 'Di ba? Oh, yan ang katanungan diyan. Oh, pwede nating sabihin, meron kayang pumoprotekta hanggang ano lang tayo. Hanggang sa pantaha, hanggang opinion lang tayo. 'Di ba? Pero si Harry Roque, alam natin na meron talagang nagtitimbre, 'di ba? Ayoko lang sabihin kung sino. Pero unang-una mga kababayan, no? Your guess is good as mine. 'Di ba, Roger Mabait? Oh. Ako dapat palitan na yan si Boying. Sir GP, pagkatapos ni Martin, sunod ni Boying si PBBM at Sandro. Maniwala kaya gusto nila makulong si Romualdez. Kaya nga. Yan kasi ang magiging president eh. 'Di ba? Yan ang magiging stepping stone, mga kababayan, para pagdating na naalis na nila sa pwesto si Martin Romualdez at wala na rin sa pwesto si PBBM, pagkatapos ng kanyang termino, kasunod na yan ang makakasuhan. 'Di ba? Simpleng tawag dito, basahin yung galaw ni Boying Rimulya. Hindi niya lang magalaw ngayon makasuhan si Pangulong Bongbong Marcos kasi siya po ay immune from suit. Kaya ang inuuna niya muna si Martin. But in the end, timely, mga kababayan, makikita nyo,
Pag nakasuhan niya si Martin, sasabihin niya, bakit hindi rin natin kasuhan yan? Dito nga nakasuhan eh. Sila pinagbibintangan. Sila yung sinasabi na pinag-abutan. 'Di ba? Kung nakasuhan to, so dapat kasuhan din to. Gets? Nagmumura na. Nagmumura na. Nagmumura na. Bahala na kayo dyan. 'Di ba? Nabuisit. Wala na. Alam nyo, style DDS na rin kayo pag ganyan eh. 'Di ba? Pinagbibigyan naman kayo dito na isulat nyo, make a comment, 'di ba? Pero maging disente naman kayo. Disente ko naman kayong sinasagot. Di ko naman kayo minumura. Hindi ko naman kayo pinuputang ina. 'Di ba? Maging disente naman kayo. Kasi hindi uso dito murahan. Pinagbibigyan ko kayo na ilabas ang argumento ninyo, sasagutin ko kayo ng maayos. Pero mukhang iba eh. DDS style na rin eh. 'Di ba? Pikon. Sabi nga nila, ang pikon laging talo. Ang pikon, kasi hindi mo nakukuha yung gusto mo. Ano gusto mo? Kampihan kita? Gusto mo sabihin ko, kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, kasabwat si Romualdez sa pagnanakaw. Where is the evidence to justify the allegation that they are kasabwat? 'Di ba? Wala. Wala. So, anong gusto mong gawin natin? Pagbintangan sila ng pagbintangan? Kapag nagkataon, sinabi ko yun, di ako rin naman sa susunod ang kasuhan, ha? Sabihin sa akin ng mga nandito, fake news ka pala, GP, eh. Kaya ayaw ka namin panoorin, pinagbibintangan mo yung Pangulo natin, wala ka namang ebidensya. Diyos mio. si Romualdez, lagi kong sinasabi, isa lang ang nakita kong pagkakamali niya. Negligence. 'Di ba? Masyado niyang pinabayaan, masyado siya nagtiwala doon sa mga tao na bunga ng unit team. Masyado siyang nagtiwala doon sa mga downline niya na gagawa ng mabuti. 'Yun ang mali ni Martin. Na ginagamit na pala, ginagago na yung pangalan niya, no, para makakubra ng pagkalaki-laking pera. Piruin mo sinabi yan ng mga diskaya. 'Di ba? Nung una sinabi nila, sila ay nagbibigay kay Martin. Nung tinanong, sino? Nakausap mo ba personal si Martin? Hindi. Mga tao lang niya. Okay, sino yung mga tao niya? Bla bla bla. Ngayon, mga kababayan, hindi mo pala nakaharap personal si Martin. Wala kayong transaction. Paano mo papatunayan na si Martin yan? Di umamin sa dulo. Yung mag-asawa, hindi namin sila nakaharap. Mga tao lang nila. Tapos sila pa mismo nagbigay ng idea. Baka mama yung mga tao nila ay ginagamit lang yung pangalan ni Martin para manghuthot. 'Di ba? Yun kasi ang kailangan yung patunayan eh. Sabi ni Ma'am Ardayan, trying to be neutral and civil and courteous ang host natin. So we need to give same courtesy. Alam mo, as much as possible, mga kababayan, gusto ko talaga na tayo dito, kahit na magkakaiba ng opinyon, 'di ba? Tama lang na respetuhin natin ang bawat isa. Kasi ako, unang-una, hindi ko ilalayo yung sarili ko sa inyo eh. Kasi eto ako eh. 'Di ba? Eto ako. Lumaki yung channel ko, umabot sa ganito, hindi man ako sikat. Pero eto ako. Hindi ko kayo aawayin. Pero hindi din naman ako papayag, mga kababayan, na susunod sa inyo. Kasi ako base sa ebidensya. Kung walang ebidensya, mananahimik ako. Di ba? Wag daw tayong high blood. Kasi yung sabi nga nila mga kababayan, 'di ba? When emotion is high, your intelligence is low. 'Di ba?
Kaya nangyayari, wala na kayong matinong argumento, sasabihin nyo na lang sa tao. Magmumura na lang kayo. 'Di ba? Pinapakita nyo lang na mal-educated kayo. Sino ba yung mga mal-edukado dito? Although sabihin natin mga kababayan, graduate sila, mga abogado sila, pero yung pinapakita nila parang mas malala pa sa mal-edukado. Ako guys, no? Hindi ako nakatapos ng college. Pero hindi ko po nilalagpasan yung boundary ko para ipahiya kayo, to say something bad about you, 'di ba? Pwede ako mang-asar. Pero sabi ko nga, as much as possible, gusto ko maging polite sa inyo. Oh. Siya na una nagsalita ng bad words, Sir GP. Hindi, yung PI ko kanina, ano lang yon guys. Tawag dito. In-express ko lang yung sarili ko pero hindi ko siya minumura. Yes, tama ang diskaya. Dapat mapatunayan nila kung involved talaga si former spokesperson Speaker Martin Romualdez. Dapat linawin nila, sinabi nila. Actually, nilinaw na yan, guys. Okay? Kung may ebidensya sila, bakit di nila ibigay sa'yo at ikaw na ang mag-expose, di ba, go? Correct, Sir Roger, mabait. Di ba? Correct, GP. Kaya sorry, ikaw lang ang, ikaw lang ang pinalo ko, GP. Respeto lang ba opinion ng iba? Correct. Kasi guys, magiging malawak tayo. Sabi ko nga, hindi sa lahat ng pagkakataon tama ako. Pero kung pag alam kong mali ako, 'di ba? Sumusunod naman ako sa inyo eh. Actually, kailan kayo nakakita ng isang vlogger na kung saan tinuturuan ninyo? 'Di ba? Si Ma'am Ine, lagi ako napapansin. Pag yung grammar ko bumaluktot. 'Di ba? Pero mga kababayan, ako, tinatanggap ko yon kasi room for improvement. Pero kung ganito naman ang usapan, without evidence, mga ka-GP Natics, hanggang pagbibintang lang, tapos mumurahin nyo lang ako, anak ng tinapa. 'Di ba? Hindi naman ako bababa sa level nyo, pero, Diyos ko. Basta ako naniniwala ako pag may inilabas silang ebidensya na si Romualdez ay isang magnanakaw. Correct. Thank you, Ma'am Cristina Calda. Basta ugaling DDS talaga, bastos, walang modo. Hindi naman DDS yun, pink kasi yun. Pink yun, kaya lang galit na galit. Parang nahit yung nerve niya ni Top 1. Kaya ganun, galit na galit. Kasi, inatake ni Top 1 si Christian Esguerra sa usapin po ng sinasabi ni Christian ay kasabwat si BBM. Kung nakalusot daw yung pagnanakaw, malamang kasabwat daw. Kasi, mga kababayan, sabi niya, kung sila ay nakagawa ng katarantaduhan, no? Sa harapan mo, malamang kasabwat ka. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi. Kaya ngayon pumalag si Top 1. Wala naman kayong ebidensya eh. Ganyan ba ang journalist? Siyempre mga kababayan, tama lang kung facts, ano ba 'yon? Fact first ka. Di patunayan mo din na ikaw ay nagbabayad ng tax. Napunta doon yung usapan. Pero ako doon lang ako muna sa usapin ng may katibayan ka ba, Christian Esguerra? To set the tone? Nasabihin mo kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos? Yun lang para sa akin. Ang vlogger daw, totoo ba? Pera-pera lang. Sabi ni Edelberto Mangaong. Alam nyo, ang mga vlogger, syempre kaya nga nagbablog yan, kumita, no? Kumita. Number 1 yan, kumita. Syempre, yung passion nandun din. 'Di ba? Yung passion nila, pagbaliktarin natin, yung passion, tapos kasunod na lang yung kumita. Pero yung ikaw ay kumita sa maruming paraan, foul yun. 'Di ba? Pero kung ikaw, passion mo, magbalita, magdebunk, mga kababayan, at magbigay ng opinion, at doon ka kumikita, walang problema doon. 'Di ba? Wala kang tinatapakan. Hindi ka na nagpi-fake news. Walang problema doon.
DDS ba yan si Dan Zenon? Hindi yun Pinklawan? Oh. Totoo ba ang mga vlogger kung saan kikita ng pera, doon siya? Okay, sagutin ko yan. Edelberto Mangaong. Okay, ganito. Sabi mo, nagtatanong lang to ha, nagtatanong lang daw siya. Nilagyan niya ng question mark. Totoo ba ang mga vlogger kung saan kikita ng pera, doon siya? Okay. Palagay ko, sabi nyo ganito ha, sabi nung iba, ano ba yung pagkakasabi nila? Wait lang. Wait guys ha. Meron ako nakita kanina eh. Sam. Eto, maganda yung ano niya, sagot niya dyan sa inyo. Gagamitin ko na lang yung paliwanag ni Sam. Sabi niya, balikan ko ha. Bago tayo pumunta sa next topic natin. Totoo ba daw ba ang mga vlogger kung saan kikita ng pera, doon siya? Hindi. Sabi dito ni Sam, kung talagang binabayaran kami, ng Malacanang, bakit maraming vloggers na maki-BBM nung kampanyahan ng 2022 ang bumaliktad papuntang Duterte? At sabi nga ni Maharlika, nung iba pang mga bumaliktad, kaya sila bumaliktad kasi wala silang napala sa Marcos. So ibig sabihin, hindi totoo. Ang sagot sa tanong mo, hindi totoo. Ulitin ko. Sabi mo, totoo ba ang mga vlogger kung saan kikita ng pera, doon siya? Sabi naman ng mga DDS, mga bayaran ang mga vlogger na pro Marcos. Kung kami ay binabayaran ng Malacanang, bakit maraming vlogger ang lumipat para maging vlogger ng mga Duterte? 'Di ba? So ibig sabihin, mga kababayan, ibig bang sabihin nun, wala silang napapala sa admin kasi hindi nagbabayad si PBBM? 'Di ba? Nagpunta sila doon sa mga Duterte kasi binabayaran sila. Ikaw na bahala mag-isip. Ngayon, paano yung mga hindi umalis? Sabi nga kanina, walang napapala sa mga Marcos. Di ibig sabihin, wala kaming kinikita. 'Di ba? Kasi kumikita kami kay YouTube, walang nagbabayad sa amin. Pinaghihirapan, pinagpapawisan namin ito. Boses namin, 'di ba? Utak namin, bunganga namin, mata namin, ang puhunan namin dito, Edelberto Mangawang. Okay? So, yung tanong mo, sana nasagot ko ng maayos, sir. Kung kami ay bayaran, nandun na sana kami. Marami naman nagsasabi, hindi nagbabayad si Pangulong Bongbong Marcos sa mga vlogger. Bakit pinagtatanggol pa rin namin siya? 'Di ba? Kasi nga, paninindigan. Katotohanan. GP, pakitanong kung may ninakawan ba si PBBM kagabi sa bahay nila. Paano nila nasabi na magnanakaw si PBBM? Tama. Kung saan ang Pilipinas, sama-sama tayo, sir. Yan ang gusto ko, Sir Edelberto Mangawang. Yan ang mga gusto ko, guys. 'Di ba? Tama yan. Sasagutin ko naman kayo kung may mga katanungan talaga kayo eh. Ma'am Marilu Miyano ng Japan. Thank you. Okay, mga kababayan. Ito naman pag-usapan natin.